mga kamami, sunduin po natin si Ate Ivana. Si Ivana po 11:30 ang uwi niya ngayon. Dapat po ang schedule nila for 1 week ngayon lang is 10:30. Kaso lang nag-text si teacher, sabi niya mali-late daw si Ivana ng uwi kasi kasali sa dance. Sayaw daw, hindi ko alam kung para saan yung dance. Kanina lang nag-text si teacher umaga. Kaya pinayagan ko naman siya. Nanunundo po tayo sa kanya. Usually po malapit lang po siya. Kaso lang, mainit. 11:30. Gustong gusto nga niya maglakad din. So 11:30, mainit. So kailangan kong sunduin. Kasi kawawa din naman siya. Maglalakad siya. Kainit, tingnan niyo naman. Ito na. Maiwan ng batang umuwi. Malapit lang po yung school. So within kaya nang takbuhin to 3 minutes. Ito po ang aming daming sasakyan dito park. Puno. Pero parang tahimik. Tanghaling tapat. Samahan niya akong sunduin siya. Antayin natin kung anong kwento niya. Kasi tuwan-tuwa yan pag nagkikwento ka agad siya. Simula nung grade 3 siya, natuto na siya magkwento kung anong nangyayari sa school. Kasi usually dati hindi ko naman siya tinatanong, basta alam kong happy lang siya. Tsaka dati madalas ako nagpupunta sa school, so alam ko kung anong mga nangyayari. So ngayon siya na ang nagkukwento sa akin kasi wala na, hindi ko na alam kung anong mga nangyayari sa school. So good thing din naman kasi nasa tamang age na siya. Kasi noong kinder, nagtatambay ako sa school. Tapos, nung grade 1, so usually madalas ako yung parang maaga ako nanunundo sa kanya, tatambay ako doon ng mga 30 minutes. Tapos, nung grade 2, nagki-cleaning kami lagi noon. Kaya parang gustong-gusto niya yung pag Tuesday. Kasi cleaners kami. So, Tuesday, tuwan-tuwa siya na looking forward siya sa Tuesday. Kasi matagal kaming umuwi. Tapos ngayon naman grade 3, time to step up na. Tagal na rin yung gustong-gusto talaga yung maglakad. Parang gusto niyang independent. Pag hinahayaan ko siya minsan, pag hindi siya ganun kainit. Yung daddy niya naman, syempre natural. Ako din bilang magulang, mahirap din na hayaan mong anak, pero kailangan nila yun para matuto. Kaya growing up na siya, masigla siya. Nakikita kong pag uwi masigla siya, para ang mukha niya as in maaliwalas, tuwang-tuwa. Kaya ako rin tuwang-tuwa din ako. Kaya kung saan naman siya nag-grow, doon ako. Kaya ito na ang kanyang school. Dito na tayo. Mabagal lang yung takbo ko. Kaya medyo tagalan. Ito na. This is it. Antayin na lang natin siya dito. Kasi lang pa lang 11:24 dito sa ko. Baka mamaya mga pa yan. Mag-aantay pa ako 5 minutes, 6 or mga 10 minutes. Ayan po ang school niya. Dyan. Sa loob lang mismo ng naka-park ako dito. Tapos dito naman po ang subdivision namin. Roundabout siya. So isi-set up ko tong video para makita niyo kung paano siya lumakad. Tuwan-tuwa yan na naglalakad palapit sa akin. Nagpapakyut ako naman. Cute na cute sa kanya. Kaya pagdating dito talaga ikikis mo, pang gigigilan mo siya. Ayan. Dito natin is set up natin to.
siya magana. Paano to? Saan? Nalay ko dito sa may maunan. Skip on pushing. Hindi naman kaya. Enough ko yung radio kasi asan ba? Dapat iharap ko siya doon para makita niyo siya. Hindi, ito para hindi niya alam. Wala pa siya. Time check is 11:26. Hopefully makaano kaagad siya ng 11:30. Usually on time talaga siya dumarating dito kasi ayaw niya daw nag-aantay ako. Diba? Good thing sa kanya kasi nakikita ko naman napaka-responsable niya kaya tinatrust ko siya sa mga maraming bagay. Tinitreat ko siyang matured para ma-learn niya na yung life. So ito nakikita ko yung mga estudyante.